Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang isa na naman natin na karugtong ng ating controversial doctrine of original sin ay yung katuruan po na pinamana sa atin ng mga Amerikano. Ito ay yung sinasabi nila sa kanilang katuruan na pinamana sa atin na tayo daw ay pinatawad na ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan, past, present, and future. Yan yung katuruan na binigay nila sa atin. At namana yan, napakarami. Narinig ko yan ng paulit-ulit sa napakaraming pastor. Pero napansin ko po sa liwanag ng salita ng Diyos, pag tinitigan mo mabuti ang Biblia, kung ano talaga ang ibig sabihin noon, nakapatawarang ginawad sa atin ang dugo ng ating Panginoong Kristo. Napakaliwanag po ha. Bago natin maintindihan yung salitang yan, dapat muna nating ma-identify kung ano ba yung mga kasalanan yan. May dalawang klase po ng kasalanan na umiiral. Ito yung kasalanan na minana natin kay Adan, na siyang gumawa pero nadamay tayo sa galit ng Diyos. At lahat ng tao nga, sabi ng Biblia, ay walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito na sinasabi sa aklat ng mga taga-Roma. Sabi-sabihin, kung pagpalagay na natin, sige nga, anong klaseng kasalanan yung kay Adan? Yung pong kasalanan ginawa ni Adan na minana natin ay napakapanganib po na klase ng kasalanan. Kasi po yung kasalanan na yan na minana natin kay Adan, yan po yung may kapangyarihan na magtapon ng tao sa lake of fire. May kapangyarihan po yan. Kaya nga't nang mamatay ang Panginoon Kristo, siniguro ng Panginoon na matapatan yung kasalanan na yon ng kanyang banal na dugo at masecure na ang lahat ng kanyang tutubusin ay dapat matubos, na ang lahat ng dapat bayaran ay mabayaran, na ang lahat ng dapat magkamit ng kapatawaran ay mapatawad sa kasalanan po na minana natin kay Adan. Settled na po yun ng dugo ng ating Panginoon Kristo, no doubt, na bayad na yung kasalanang minana natin kay Adan. Yan po yun. Pero hindi po nangangahulugan na bayad na ang kasalanan natin, past, present, and future. Mali po yan, nakaturuan. Kung ang Biblia po ang tatanungin natin at hindi ang mga Amerikanong theologians, isa po ang sagot ng Biblia. May kasalanan pang isa tayo. Hindi lang yung kasalanang minana kay Adan. Dahil matapos tayo na ma-born again, matapos tayong tubusin ng Panginoon Kristo, tandaan natin ang realidad ng buhay, hindi naman tumitigil ang tao sa paggawa ng kasalanan. Nakuha niyo po ba? Matapos tayong tubusin ng ating Panginoon Kristo, hindi naman tumitigil ang tao sa paggawa ng kasalanan. Kaya dalawang klase po ang kasalanan. Yung minana kay Adan, and then yung kasalanan ginagawa natin araw-araw. Kung totoo po na pinatawad tayo ng Diyos, past, present, and future, napakarami pong talata sa Biblia na nag-i-encourage sa atin na sinasabing, forgive ye one another. Sabi doon, sabi nga sa 1 John, di ba, 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Kung wala na po, kung tayo po ibinayaran ng kasalanan, past, present, and future, bakit pinahihingi pa tayong tawad? What is the use of 1 John 1:9 kung pinatawad na tayo ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan, past, present, and future? Kaya nga po nami-misinterpret tayo ng mga evangelicals at mga kulto Sinasabihan tayo na, wala na pala kayong kasalanan, tinubos na pala kayo past, present, and future, di gumawa na kayo ng kasalanan kasi hindi pa lang ginagawa, napatawad na. Palagay ko po malaking kamalian yan, na hindi siya sinasangayunan ng Biblia, yung kasalanan, yung theological teaching na yan na pinamana sa atin ng mga Amerikano. Kasi nga, ang tinatawad lang po ng dugo ng Panginoon Kristo at tinubos ay yung kasalanang minana natin kay Adan. Ngayon, punta tayo doon sa pangalawang klase ng kasalanan, yung kasalanang ginagawa natin araw-araw. Sabi ko nga, kahit tinubos na tayo, ang tao nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. At sabihin ng iba, hindi na ako nagpapatuloy ng kasalanan. Ewan ko po, pero mas paniniwalaan ko ang Biblia kaysa sa opinion. Kasi sabi ng Biblia, 1 John 1:8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Yun daw po mga nagsasabing hindi na nagkakasala, sabi, ano yan? Niluloko nyo yun yung sarili. At wala sa inyo ang katotohanan. Yan. Verse 10, if we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. Kung sinasabi daw natin hindi tayo nagkakasala, sabi doon, ginagawa daw nating sinungaling ang Diyos at ang kanyang salita ay wala sa atin. Maliwanag po na may kasalanan tayong ginagawa at yun po hindi kasama sa tinubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo.
Yung kasalanang ginagawa po natin araw-araw ay tayo po ang magbabayad nito. Tayo ang magbabayad sa buhay na ito, hindi po sa kabilang buhay. Dito sa buhay na ito mismo. Pagbabayaran natin yan sa Diyos. Dito sa lupa. Kaya nga, ini-encourage tayo ng Diyos na ano, sabi doon, if we confess our sins, kailangan nating pagsisihan. Dahil hindi nga yun bayad. Tayo ang magbabayad yan dito. Pero, sasabihin ko sa inyo, yung kasalanan ginagawa natin dito sa lupa, anumang kasalanan yan, yan ay walang kakayanan na magtapon ng kaluluwa sa lake of fire. Ulitin ko po ha, walang kakayanan na magtapon sa lake of fire ang kasalanang ginagawa natin araw-araw. Magkagayon pa man, kayang gawin ito na miserable ang buhay natin dito sa lupa. Kaya niyang gawin na miserable ang buhay natin dito sa lupa. Kaya nga, ina-advise ng Biblia, humingi tayo ng tawad sa Panginoon at tayo ay tumalikod sa kasalanan at lumakad tayo sa bagong buhay. Or else, tatanggapin natin ang disciplinary action ng Diyos or parusa ng Diyos. Pero magagayon pa man, sinasabi ng Biblia, ang example po dyan ay nasa 1 Corinthians chapter 5, beginning verse 1 to verse 5. Ito yung kwento ng isang binata na inaasawa niya yung asawa ng kanyang tatay, yung kanyang stepmother. Nagkaroon sila ng relationship. So, yung church, hindi siya dinidisiplina, pero nakarating kay Pablo yung usapin na yan. Kaya sinabi ni Pablo na ibigay siya kay Satanas, ang kanyang katawan kay Satanas para maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Sinasabi doon. So, mayroong condemnation na binigay si Pablo doon sa binata. Pero, sinasabi doon na yung binata na yan, bagamat nagkasala siya ng ganoon, naging miserable ang buhay niya. Kasi kung hindi, kung pinatawad na yun, dapat hindi siya hinatulan ni Pablo eh. Kaya nga po, inuulit ko, hindi binayaran ng Panginoon nating kasalanan na past, present, and future. Because the very term past, present, and future is wrong. Wrong term po yan para ikapit doon sa doktrina ng Hamartiology. Tandaan natin, sinicure ang Panginoon ang ating kasalanang minana kay Adan. Kaya nga po ang mga Kristiyano ay malakas ang loob sa biyaya ng Diyos na tayo pag binawian ng buhay anytime sa langit ang punan natin kaluluwa. At pinatawad ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugong nabuhos sa krus ng Kalbaryo ang kasalanang iyon na ating minana kay Adan. Subalit tayo ay pinag-iingat ng Biblia na tayo ay magsisi sa ating mga pagkakasala at talikuran ng ating pagkakasala upang hindi maging miserable ang buhay natin dito sa lupa. Maraming salamat po. Pwede po kayo mag-comment sa baba at pwede tayong magkaroon ng friendly discussion sa pagpapatuloy ng ating aralin ito. Salamat po. God bless.